Eto, yung pinakapaborito namin pagkakaluto ng talong sa mga restaurants dito sa Hong Kong. Halos lahat nga ng kilala kong Pilipino dito. Naku, talaga namang gustong gusto ito. Umpisahan na natin to. Unahing hugasan ng talong. Yun naman pagkakahiwa nito, hinati ko sa 4 bawat talong. Ganon din na bawat hiwa, 4 din ang pagkakahiwa nito. Bawat nahiwa, agad ko ding inilalagay sa tubig. Para naman hindi ito mangitim. Saka na ito ibabad sa tubig ng mga nasa 3 minuto. Matapos nga ang 3 minuto, itapon na yung pinagbabarang tubig. Hugasan pa ng minsan, saka na ito patiktikan sa strainer. Pagpagin din ng strainer, para matanggal yung labis na tubig nito. Ganyan lang oh. Maglagay ng 3 kutsara ng cornstarch. Halu-haluin mabuti. Siguraduhin lang na nabalot ng cornstarch lahat yung talong. Sa authentic nga na pagkakaluto nito, i-deep fry muna ang talong. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Nasa 2 tasa lahat yung nagamit ko mantika dito. Yan. Tama na yung init ng mantika. Siguraduhin lang na sapat yung init ng mantika bago magprito. Bago nga pala ito iprito, siguraduhin din na paghaluin mo na itong mabuti. Dapat din na isang layer lang yung pagkakalagay nito para naman hindi ito patong-patong. Prituhin lang ito ng mga kalahating minuto. Haluin. Saka pa ito prituhin ng kalahating minuto ulit. Pagka nga pala ganito yung proseso ng pagkakaluto ng talong, kahit pa nga lubog ito sa mantika, pero hindi ito masyadong nakakasipsip ng mantika. Paano naman nangyari yun? Kasi nga, naibabad muna ito sa tubig. Dahil nga sa nasipsip nitong tubig, hindi na basta-basta ito makakasipsip ng mantika. Ganon din na nabalot ito ng cornstarch at malakas na apoy pa ang gamit dito. Kaya naman, sa bilis nga ng pagkakaluto nito, talagang hindi na nito kakayanin pa na makasipsip ng maraming mantika. Matapos ang 1 minuto, di na ng ganito kung malambot na. Okay na yung pagkakaluto nito. 1 minuto lang talaga yung cooking time ng talong. Anguin, saka na ito itabi. Yan namang natirang mantika, masarap yan pang gisa-gisa ng gulay. Umpisahan na ang paggigisa. 2 kutsara ng mantika. Gamit dito yung medium setting ng apoy. 2 piraso ng luya. Isabay na rin ilagay ito, 1 buong ulo ng bawang. Halu-haluin. Ngayong mabango ng bawang, ilagay na to, salted fish. Ganito yung itsura ng daing na binebenta nila dito, panluto sa mga gulay-gulay. Yan o, medyo malambot pa at hindi talaga matigas. Itong parting may laman ang gagamitin ko dito, bali yung pangalan. Ito namang parting ulo, itabi lang. Masarap ito, pansahog sa munggo. Hugasan ko lang ito ng minsan sa running water, saka napatiktikan sa strainer. Balik na tayo sa pagluluto. Patuloy lang ang pagigisa hanggang sa medyo tostado na yung pagkakaluto ng bawang. Gagamit ako dito ng giniling na liempo. Masarap kasi sa lutong ito yung medyo may taba-taba yung karne. Maglalagay din ako dito ng konting pepper powder. Patuloy lang ang pagluluto hanggang sa magmantika na ang liempo. Saka na agad isara ang apoy. Ngayong napalambot ng salted fish, madali na itong pira-piraitin. Sa may parting pa nga, malalaki talaga yung tinik nito. Para naman sa mga hindi sanay na magtanggal ng tinik nito, pwede naman na palamigin muna itong daing. Saka na lang ito himayin sa kamay para naman mas makasiguro. Matapos nga na mapirait ang mga salted fish, painitin na ang lutuan. Maglagay na ng kamatis. Bale, 1 piraso lang ito ng kamatis. Takpan hanggang sa mapalambot na ang kamatis. Gamit dito yung mahinang setting ng apoy. Matapos nga ang 5 minuto, yan na oh, malambot ng kamatis. Ligis-ligisin na lahat ito. Maglagay na ng manghang na sili, konting chicken powder, 1 kutsarita ng asukal, dark soy sauce, 2 kutsara, oyster sauce, 2 kutsara din. Halu-haluin, gisa-gisahin na mga nasa 1 minuto. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Ilagay na ang pampalapot. Ang timpla pala nitong pampalapot, 1 tasa ng tubig at saka 1 kutsarita ng cornstarch. Patuloy lang ang paghahalo. Lutuin ng mga nasa 2 minuto. Tikman para maihusto ang lasa. Panyama na. Yung pagkakaluto ng sauce nito, yung ganyan no, yung talagang kulong-kulo na. Kasarapan lang yung lapot nito. Ganyan lang yung gusto ko. Ilagay na yung napritong talong kanina. Ang pasarap ng amoy, dahon ng sibuyas. Halu-haluin. At pag naamoy na yung bango ng dahon ng sibuyas, yan na oh, nakaluto na tayo. Oh, ready to serve na to. Naku, try nyo man ang sarap nito. Malamang magustuhan nyo rin.